Naming Diyos na banal, sa iyo po ang papuri, sa iyo po ang pasasalamat sa umaga nito. Salamat Panginoon sapagkat meron kaming oras at panahon upang sa iyo ay sumamba, taas ka at kilalanin sa Espiritu at katotohanan. Maraming pong salamat Panginoon sa araw na ito. Sineselebrate namin ang araw ng mga nanay. At alam namin Panginoon, ito po yung mag-bless sa bawat mga nanay na dito at sa mga kapatira namin wala po dito. Maraming salamat. Ikaw po ang maging nakapagturo. Ikaw po ang mag-guide ng Banal na Espiritu ang sumama sa amin. At gamitin mo lang po ang iyong lingkod bilang taluyan ng iyong mga kapapala. Maraming salamat Panginoon Diyos. Ikaw po yung aming pupurihin hanggang kami po ay nagbubuhayan na habang kami dalangin sa aking pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Sa mga wala pong sasakyan, mamaya po mga 5:30 sa McDo. Kailangan nandun na kayo para hindi po kayo maiwan. Marami lang pong masasabayan. Tulad sa akin po, marami pong naman yun. O kung galing po lang hulugan, pwede na po kayong magsabi sa akin para pipikapin ko na lang kayo dun sa kanto ng gate natin. Ating pong topic ngayon mga kapatid, Alive Beyond Amazing. Alam niyo mga kapatid, sa buhay Kristiyano, napakarami nating mga choices, napakaraming kaakibat na desisyon. Pwede nating pumili tayo ng mga daan na tatahakin natin. Pwede nating piliin matatakotin, maging matakot. Pwede piliin natin laging nag-worry. Pwede nating piliin maging malakas. Pwede rin nating piliin maging mahina sa pananampalataya. Pwede mong piliin na maging relax ka lang sa lahat ng bagay dahil pinagkakatiwala mo sa lahat ng mga bagay sa Diyos. Pero pwede rin magkunwari na pinagpapasa Diyos mo lahat pero worry ka pa rin ng worry. Ang life-changing mga kapatid o pagbabago ng buhay ay choice. Ang pagkakaroon ng buhay ng kahanga-hanga ay choice. Yes, kailangan po natin ng help o tulong ng Panginoong Diyos. But the work is still up to you. Ang buhay na maayos at kahanga-hanga ay isang desisyon. Halimbawa mga kapatid, pagkatapos kong tumanggap sa Panginoon, nagdesisyon po ako na maging babaero. Nagdesisyon akong magpatuloy sa bisyo. Nagdesisyon akong pabayaan ang pamilya ko. Sa tingin niyo mga kapatid, magiging kahanga-hanga ba? Magiging maayos ba ang buhay ko? Pagpapalain ba yung buhay ko? Magiging amazing ba yung buhay ko? Sometimes mga kapatid, nami-misunderstand natin yung nature of salvation. Salvation, kapatid, o kaligtasan ay isa sa pinaka-great words sa Bible. But sometimes, marami ang hindi naiintindihan that the Bible presents salvation in 3 stages. The moment we truly receive Christ as Lord and Savior, we are instantly and eternally saved from the penalty of sin. At habang nandito pa tayo mga kapatid sa mundo, unti-unti dapat natin napapaglabanan yung mga kasalanan at yung mga gawa ng kaaway at dapat lumalago tayo sa ating mga pananampalataya. Lumalakad tayo sa kalooban ng Diyos. It's ongoing nature, kapatid. Many people consider salvation is one time, past event. They forget its going nature. Parang ganito kapatid yung aking illustration dito. Tayo bilang mga Kristiyano, after natin tumanggap sa Panginoong Jesus, nakita tayo ng river, no? Malawak, malalim, malaki. Ganito, halimbawa na pagkatapos natin tumanggap sa Panginoong Jesus, nakatayo tayo sa isang side ng river, sa pampang, na malalim, malapad,
tinatanaw natin ng kabilang pampang. No? At sa ating pinatatayuan, we declare faith. Doon sa other side, sa kabilang pampang, is the ultimate result. Yun yung pinaka-ultimate result, yung salvation itself na promise ng Panginoon. Pero anong gagawin natin mga kapatid habang tinatanaw natin yung kabilang pampang, yung promise ng Lord, anong gagawin natin? Ang tanong, tatayo lang ba tayo at mag-iintay habang nandito sa lupa? Wala ba tayong gagawin? Wala bang bridge o tulay na magdurugtong sa dalawang pampang? Doon sa kinatatayuan natin ang sa dulo ng river. Wala bang bridge na magtutulay sa atin? Actually mga kapatid, napakaraming bridge. Ang tulay ay maraming pangalan, but ang pinaka-obvious at pinaka-gusto kong name ng bridge ay character. Character transforming, shaping, and marking of a life and its habit. Napakaganda yung word ng character, kapatid. From the first step of our salvation hanggang sa dulo ng ating buhay, tumatawid tayo dito sa bridge na ito, dito sa tulay na ito na may character. Dinedevelop po natin yung ating character na kalugod-lugod sa ating Diyos. Pangalawang reason kung bakit nagiging very miserable ang buhay ng mga Kristiyano, namimiss natin yung abundant life, they misapply the concept of works. Ephesians 2:8 and 9. For it is by grace you have been saved through faith, and it is not from yourselves. It is the gift of God, not by works, so that no one can boast. Yes, you are saved by grace alone, mga kapatid, through faith, not by own efforts, so that no one should boast. But next verse, kapatid, ang sabi, verse 10, for we are God's handiwork, created in Christ Jesus to do good works, which God prepared in advance for us to do. Napakaganda kapatid. Sabi doon, tayo po, mga kapatid, simula't simula ay pinrepare ng Panginoong Diyos para gumawa ng kabutihan. Ulit-ulitin po natin ito. We are not saved by good works, but for good works. Hindi po tayo naligtas dahil sa mabuting gawa, pero tayo po ay iniligtas para sa mabuting gawa. God saved us at inihayaan niyang nandito pa tayo sa mundo so we can serve Him. At ang sabi po sa Matthew 5:16, in the same way, let your light shine before others, that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven. Mga kapatid, bawat gising natin ay blessing ng Lord. Kaya kapag nagising tayo sa umaga, mga kapatid, una natin dapat gawin, magpasalamat tayo. Dapat lagi natin tinatanong ang Lord, Lord, ano ba yung pinapagawa mo sa akin ngayon? Anong magagandang bagay ang pwede kong gawin ngayon? Sino ang matutulungan ko ngayon? Sino yung ibibigay mo sa akin? Then tutulungan ko at magagawa ko ng mabuti. Ang pangatlong reason, we fail to develop godly characters involves a mistaken view of spirituality. Maraming Kristiyano, mga kapatid, thinks, iniisip nila na napakaliit ang papel natin o wala tayong role sa ating Christian maturity. Sabi nila, God does everything, let go and let God. After all, yung fruit ng Holy Spirit ang siyang magpo-produce ng character at ng Lord sa buhay natin. But ang sabi ng Bible, tayo po ay partners in process.
At dapat po tayo ay maging diligent, no, to do our part. Alam niyo maganda yung word na diligent. Ibig sabihin po ng diligent, sabi sa 2 Timothy 2:15, be diligent to present yourself approved to God as a worker who does not need to be ashamed, accurately handling the word of truth. Ibig sabihin po ng diligent, it implies consistency, self-discipline, making every effort, and working with great conscientiousness. Ibig sabihin po ng conscientiousness, wishing to do what is right. Alam niyo mga kapatid, nakakahanga-hanga po yung nagsasabi na after nilang maniwala, after nilang tumanggap sa Panginoong Hesus, from the time na tinanggap nila ang Panginoong Hesus bilang Panginoon at tagapagligtas, naghimala ang Diyos at nawala agad yung mga kanilang mga bisyo, nawala yung mga kanilang mga kasalanan, nawala yung kanilang mga kahinaan. Pero mga kapatid, meron talagang nangyari gano'n. No? Pero mga kapatid, ang katotohanan ng karamihan, it takes time and effort to achieve our spiritual progress. Napakaganda ng payo ni Apostol Pedro sa atin. 2 Peter 1:5-7. Dahil dito, sikapin ninyong idagdag sa inyong pananampalataya ang kabutihan. Sa inyong kabutihan ang kaalaman. Sa inyong kaalaman ang pagpigil sa sarili. Sa inyong pagpipigil sa sarili ang katatagan. Sa inyong katatagan ang pagiging maka-Diyos. Sa inyong pagiging maka-Diyos ang pagmamalasakit sa kapatid. At sa inyong pagmamalasakit ang pag-ibig. Ang payo lagi sa atin ng ating mga apostol o mga naunang mga great heroes of faith, ang payo lagi sa atin, may kaakibat na desisyon sa sarili. It's up to us pa rin mga kapatid kung susundin natin itong mga bagay nito. Kaya makikita nyo mga kapatid, merong mga Kristyano talaga na kahanga-hanga yung buhay. Meron talagang makikita nyo na pinagpapalang mabuti yung mga Kristyano. Ngunit kaya po ibinigay itong mga payong ito para magkaroon tayo, mga kapatid, para masundan natin kung paano tayo magkakaroon ng buhay na kahanga-hanga. Balikan po natin yung word na partners in progress, kapatid. Partners in progress. Ibig sabihin, tayo sa sarili natin at ang Holy Spirit kailangan magka-partner. Napakahalaga po ng word na character. Balikan natin yung word na character. Yung word na character, ito yung mga nakikita ko na pwede natin i-apply sa ating mga buhay. Pag may character ka, magandang meron dito yung mga Kristyano. Halimbawa po, parang nagiging habit natin yung character. Nagsosoli ka ng mga sobra, pag may sumobra yung sukli, nagsosoli ka ng sukli. Pag may character ka, kapag may appointments, umuusapan, nagiging on time ka. O hindi mo na dadaya yung kausap mo. Ino-honor mo yung mga commitments. Kapag may character ka, pinipili mo yung mahirap na tama instead na napakadaling kamalian. Kapag may character ka, sineset mo yung mga priorities mo that honor God. Maganda may character, kapatid. Kapag may character tayo, laging ang set natin, ang mind natin, ang priorities natin yung Panginoon. Sumunod yung family natin, sumunod yung country, and siyempre yung ating career. Pag may character ka, kapatid, nakakagawa ka ng mga mabubuting example. Kapag may character ka bilang may asawa, kapatid, pakinggan mong mabuti ito sa mga may asawa at mag-aasawa. Character is setting a good example.
ang mga married person of character acts married all the time. Kailangan gagalaw kami mga may asawa, gagalaw kami na mayroong asawa. No, hindi na kami pwedeng gumalaw o ipakita namin na kami parang mga binata o ganun sa mga babae na sila parang mga dalaga. Hindi na pwedeng magpalipad hangin, hindi na pwedeng mag-fling. Napakaganda na may character, kapatid. A person of character is self-discipline and self-control. Character implies the courage to stand what is right, if necessary, all along to oppose what is wrong and to make the effort to discern the difference. Character is being truthful in all things while being sensitive to the fact that sometimes the truth hurts and need not to be spoken. Mga kapatid, I'm sure sa ganda ng mga binanggit ko, gusto nyong magkaroon ng karakter na kapartner natin ng ating Panginoong Diyos. At ito po yung desire ng Diyos sa atin. Jeremiah 17:7, but blessed is the one who trusts in the Lord, whose confidence is in Him. They will be like a tree planted by the water that sends out its roots by the stream. It does not fear when heat comes. Its leaves are always green. It has no worries in a year of drought and never fails to bear fruit. Mga kapatid, ang gusto ng Panginoon, bilang mga anak na magbunga tayo, parang puno na laging sariwa, o nakikita ng mga nasa paligid natin, na ang anak ng Diyos ay may buhay na kahanga-hanga. Noon po sa Galatians 5:22-23, basahin po natin. Galatians 5:22-23. Meron mo sa? Alam po natin yung fruit of the Spirit, no? Ito po yung gift of God. Ito po yung gift of God, but don't forget mga kapatid, it also represents decisions sa ating mga part. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faith, gentleness, self-control. Against such thing there is no law. Ito po yung gift ng Lord sa atin, sabi mga Kristiyano, itong fruit of the Spirit. Pero huwag natin kalilimutan, mga kapatid, kanina pa ko sinasabi, ito po ay decisions sa ating part ng mga buhay. And bawat decisions natin ay makaka-apekto sa buhay natin sa araw-araw. They will transform you into a person of character who fulfills your God-given potential and inspire others to do the same. Napakadami po nito mga kapatid, ngunit uunahin natin kung ano yung pinakasangin ko ay importante sa lahat. Para magkaroon tayo ng a life beyond amazing, decisions that will transform your life today, mga kapatid. Unang-una, a life of love. Ano ba yung love, mga kapatid? Ito gusto ng mga teenager, mga umiibig. Ano ba itong pag-ibig? Ano ba itong love na tinutukoy? Wala na po siguro magiging pinaka-complex word except sa love. Lagi natin nasasabi, lagi natin nababanggit, we love God, we love basketball, I love pizza, no? Napakadami. Madidinig natin sa radyo, sa YouTube, sa mga libro mababasa natin. Sobrang saya mapakinggan yung word na lang. And even sa Bible, mga kapatid, 567 times binanggit po ito, from the book of Genesis to the book of Revelation.
umiikot po yung unconditional love ng Diyos sa tao. And the highest form of love, which is agape, hindi po natin talaga kilala itong agape until dumating dito ang Panginoong Hesus upang to receive ang ating mga kasalanan. Agape is unconditional love, divine love, the kind of love exercises toward mankind. And the heart of agape is sacrifice. Maganda yung word na sacrifice, mga kapatid. Tama-tama sa araw na ito. Alam nyo sa mga nanay, bagay na bagay yung word na sacrifice. Laging may sacrifice. Sa pagpapalaki ng mga anak, mayroong sacrifice. Siguro alam nyo na yung kwento ng Beauty and the Beast. Maganda po yung klaseng love din dinidescribe dito. Isang guwapong prinsipe, ginawang pangit ng prairie, ginawang beast. After na hindi siya bigyan ng pabor, ng hospitality sa panahon ng bagyo. At ginawa na buhay siyang mag-isa para walang makakita sa kanya kasi parang napakapangit ng kanyang itsura. Itsura niya parang beast. At mababalik lamang yung kanyang original na kagandahan, lalaki, kagwapuan, kung merong tunay na magmamahal sa kanya. In spite na nakakatakot yung kanyang mukha, kanyang kalagayan, kaya hindi na kalagayan. And one day, dumating si Beauty, ultimately, nag-offer sa kanya ng tunay at totoong pagmamahal. Ito yung kahanga-hang example ng agape love, kapatid. God's love, the highest form of love. Tayo na parang beast, tayo na parang nakaluglob sa kaputikan, sa kadumihan ng kasalanan, pero niyakap tayo. Pero siya na hindi nakakakilala ng kasalanan, ginawang makasalanan ng Panginoong Hesus upang sa gayon tayo ay maging katuwiran ng Panginoong Diyos. Hindi kayang tiisin ng Diyos yung ating kalagayan na tayo'y maruming-marumi. Sapagkat tayo'y nilalang niya sa kanyang image. At ito po yung highest form of love, sacrifice. And one best definitions of agape, it is the power to move us toward one another with no expectation of reward. God's love for us is the key to our loving one another. Kasi kapag meron tayong pag-ibig ng Diyos, hindi na imposible na mamahalin natin yung ating kapwa. Tingnan niyo po ito, mga kapatid. The command to love. Maaaring alam nyo na, sasabihin nyo, yung love ay feeling. Yung parang nararamdaman. Nasabihin ng bawat isa, parang mahal ko na si sister, parang mahal ko na si brother, parang mahal ko yung kapitbahay namin, parang mahal ko na yung kachat ko kahit hindi ko nakikita, parang mahal ko si jowa. Sinasabi natin palagi, yung love ay pakiramdam nang bigla na lang dumating nang hindi mo inaasahan at hindi mo kontrolado. At ang sabi ng Bible, love is not just a feeling at hindi rin po ito option. Ito po'y utos, kapatid. Sabi ng Panginoong Hesus, John 13:34, "A new command I give you, love one another as I have loved you, so you must love one another. My command is this, love each other as I have loved you." John 15:12, "A new command I give you, love one another as I have loved you, so you must love one another. My command is this, love each other as I have loved you." Over and over, mga kapatid, sa New Testament,
ang mga anak ng Diyos inutusang magmahal. Bakit kaya mga kapatid kailangan iutos? Di ba kayo nagtataka, bakit kailangan iutos? Hindi ba dapat ito'y natural na mangyayari sa isang Kristyano o mga anak ng Diyos? Dapat natural ito. At sino ang makakaalam, kapatid, kung hindi natin mamahalin ang bawat isa? John 13:35, by this everyone will know that you are my disciples if you love one another. Mga kapatid, may nakatingin po sa atin. Nakatingin po sa atin ang buong mundo. Kung ang Panginoong Yesus na nasa buhay natin ay totoo, dapat nakikita yung bunga ng pagmamahal natin sa kapwa. May nakatingin sa atin. At kapag nakita ng mga nakapaligid sa atin, yung hypocrisy, kapatid, mga hipokrito o pakitang tao lamang, malaking pagpupula ang ibibigay sa atin ng mga tao. Paano natin malalaman na minamahal natin ang bawat isa, mga kapatid? Because ang pagmamahal ay hindi tungkol sa nararamdaman mo sa kapwa. It's about what we do for others. Ang pagmamahal o ang pag-ibig ay yung iyong ginagawa at ipinapakita sa iba. Ang tunay daw na kapangyarihan ng love is found in selfless attitudes and actions that seek the best for another person without expecting anything in return. Yung bang pinapakita mo, pinaparamdam mo, ginagawa mo yung pagmamahal mo na hindi ka nag-i-expect o nag-iisip na mayroon kapalit, kapatid, hindi ka nag-iisip ng reward. Kaya po pala, kapatid, napakahirap magmahal. Sino na yung mga nagmahal dito? Meron na bang mga nasaktan dito? O pag nasaktan kayo, anong ginagawa natin? Bang iniisip natin makaganti agad? Tama po ba? Kasi gusto natin kapag minahal tayo ng isang tao, pinakitaan natin ng maganda, binuhos lahat ng atensyon, at sa kabilang banda, hindi po tayo nagantihan, hindi po tayo nasuklian, magagalit po tayo, magtatampo tayo, kapatid, magdadamdam. Ang resulta, kapatid, mag-iiwasan, magkakagalit. A gift that requires hard work. Itong love, kailangan po may hard work, kapatid. Tingnan nyo, yung concept ng love, may dalawang major question. May dalawang malaking tanong dito sa love. Una, ito bang love ay gift from the Lord from the time na na-receive natin yung salvation ng Panginoon? Or ito ba'y isang responsable natin o responsible natin for developing after na tayo'y manampalataya sa Diyos? Ito ba'y gift o ito ba'y responsable po ba tayo na i-cultivate natin o i-develop natin itong love after na manampalataya sa Panginoon? Ang sagot dito, mga kapatid, ay parehong yes. Romans 5:5 and 2 Timothy 1:7, and hope does not put us to shame, because God's love has been poured out into our hearts through the Holy Spirit, who has been given to us. For the Spirit God gave us does not make us timid, but gives us power, love, and discipline. Mga kapatid, yung love kailangan po nating i-cultivate, kailangan po nating ituloy, kailangan po nating linangin. Yes, ito po yung gift ng Panginoon, pero kailangan inaalagaan po natin sa ating mga sarili ito with determination and diligence. 1 Corinthians 13:13,
And now these three remain: faith, hope, and love. But the greatest of this is love. Siguro akalain nyo tapos na yung chapter 13, verse 13. Pero may karuktong po yan. Ang totoo niyan talaga magkaruktong. Ang nakalagay po doon sa 1 Corinthians 14:1, pursue love. Pursue love, mga kapatid. Dalawang napakasimpleng word, no? Ang sabi, ituloy-tuloy, tahakin, targetin. Napakasimpleng word, pero nagsasummarize sa pinakamahirap na assignments na binigay sa mga tagasunod ni Kristo. Mabigat po itong buhat na ito, mga kapatid, para sa akin. Mabigat ito. Tingnan niyo kung mabuti ito. Pwede tayong maging mapagbigay. Pwede tayong maging mapagpasensya. Pero ang hirap mahalin ng taong hindi labahon. No? Lalo na yung mga ang hirap pakisamahan. Mamahalin mo ba yung kapitbahay mo? Tiwating yung mabuti ito. Real talk tayo. Mamahalin mo ba yung kapitbahay mo? Na pinaparatingan yung harapan mo. Pagkatapos, may mga puno silang pagkadami-dami, hindi man lang mawalisan yung harapan. Yung mga alaga nila, na mga aso pusa, nandun yung mga dumi. Mamahalin mo ba yun? No? Meron kang boss na napaka-inconsiderate. Lagi na lang ito yung nakikita, ito na lang yung laging masama. Ito yung magang pumasok, pero ito yung masama. Mga kaibigan mong tinitrader ka pag hindi kasama. Pero mga ka-office mate na sinisiraan ka para ma-promote. Meron kang classmate na bully. Meron kang kapatid na nilalamangan ka palagi. Mga kapag-anak na nakakasulubong mo na pero parang walang nakikita, kapatid. Ang utos, kapatid, ay hindi imposible. We are called to love. Tinawag tayo para magmahal. The fruit, ulitin ko, kapatid. The fruit of the Spirit is always a gift, but it still requires hard work. Kailangan talaga may hard work, kapatid. Sumunod, kapatid, reflects on God's love for you. Parang ganito po, kapatid. Yung ordinarities ng metal, siguro, kahit yung mga washer, mga maliliit na metal, nakakita na siguro kayo. Kapag dinikit nyo po sa magnet, ang tendency, yung magnetism ng magnet, nalilipat doon sa bakal, doon sa steel. Kaya kapag nakita nyo, dumikit ulit siya sa magnet, dumidikit na siya. Kasi yung magnetism, lumipat na doon sa steel, doon sa kapirasong bakal. Ganito rin, kapatid. Kapag ang buhay natin, sinasabi natin nakatouch sa Panginoong Yesus, yung love niya sa atin, nalilipat natin sa iba. Nalilipat natin, no? At lahat ng lumalapit sa atin, lahat na nakakakita sa atin, nakikita yung pag-ibig ng Panginoon. Marami nagtatanong, paano ko malalaman na ako ay tunay na isang Kristiyano? Alam niyo, mga kapatid, merong palatandaan na binigay. 1 John 4:7-8. Dear friends, let us love one another, for love comes from God. Everyone who loves has been born of God and knows God. Whoever does not love does not know God, because God is love. At ang sabi sa John 3:16, 1 John 3:16 and 4:11, this is how we know what love is. Jesus Christ laid down His life for us, and we ought to lay down our lives for our brethren and sisters. Napakaganda, mga kapatid. Ang sabi, kapag ikaw ay umiibig, kapag ikaw ay nagmamahal, ikaw ay pinanganak sa Diyos. Ikaw ay kabilang sa Diyos.
Alam niyo mga kapatid, yung God's love, yung pag-ibig ng Diyos sa atin, papaano natin ito maiintindihan? Maiintindihan lang natin ito mga kapatid kung maipapasa natin yung pag-ibig natin sa bawat isa. Ang utos po sa atin, be imitators of His love. Gayahin natin yung pag-ibig na binigay sa atin at pinadama sa atin ng Diyos. Pray for greater love. Kailangan pala kapatid, tayo po'y nananalangin upang magkaroon ng napakalaking pagmamahal. Napakaganda po ng prayer ni Apostol Pablo sa mga taga-Pilipos. Philippians 1:9, sabi niya, "And this is my prayer, that your love may abound more and more in knowledge and depth in insight." Alam niyo kapatid, hindi po siya nanalangin ng napakaraming attendance, ng napakalaking offering, ng napakaraming convert. At ano po yung prayer niya mga kapatid sa mga mananampalataya sa Efeso? Tingnan natin din yung ano niya. Ephesians 3:16-19. "Idinadalangin kong sa pamamagitan ng kanyang Espiritu ay palakasin niya ang inyong buhay spiritual ayon sa kanyang kayamanan at kadakilaan. Naway manatili si Kristo sa inyong mga puso sa pamamagitan ng inyong pananalig. Dalangin ko na ang pag-ibig ang maging ugat at pundasyon sa lahat ng inyong gawain upang inyong lubusan maunawaan kasama ang mga hinirang ng Diyos kung gaano kalawak, kahaba, kataas at kalalim ang kanyang pag-ibig. At naway maunawaan ninyo ang pag-ibig ni Kristo na hindi kayang abutin ng pag-iisip at sa gayoy mapuspos kayo ng buong katangian ng Diyos." Ang prayer ni Apostol Pablo, magkaroon tayo kapatid ng napakalawak na pagmamahal sa bawat isa. Mga kapatid, huwag mawawala itong prayer na ito sa atin. I'm very, very sure itong prayer na ito ang sasagutin sa atin ng Panginoon. Pray for greater love. Yes, kapatid, alam ko, sa bawat buhay natin, mayroong talagang magtetes sa atin. Kung kaya ko bang mahalin itong taong ito? Kung kaya ko bang mahalin itong kapatid kong ito? Kung kaya ko bang mahalin itong katrabaho na ito? Kung kaya ko bang mahalin itong kapitbahay kong ito? Kung kaya kong mahalin itong kamag-anak ko na ito? Napansin nyo rin siguro mga kapatid, sa buhay natin, meron talagang hindi kayo parehas ng dugo. Yung salita natin no? Meron talagang mainit yung dugo mo sa tao yun. Makinig kayong mabuti kapatid. Ito yung sabi. Importante po itong point na ito. You don't have to like them, but kailangan mong mahalin sila gaya ng pagmamahal ni Kristo. Sapagkat ito po ay inuutos sa atin. At ito po ay dapat maging desisyon ng bawat isa. Kapag nag-desisyon po tayo na mahalin sila, good things will follow. Mga kapatid, kaya hindi kayo nagtataka, kaya pala mayroong mga patiran tayo na mabilis bubunot, no? Na mabilis manlibre, no? Hindi nagpapauna. Kaya pala mayroon tayong mga kapatiran na kapag alam yung mga Gcash nyo, pinadadalan kayo. Kaya yung mga Gcash number nyo dapat nilalagay yun sa mga dingding. Para, ano ba ito? Mapadalan nga ito. Maganda pala yung mga ganun, pahaya-haya yung mga Gcash number nyo. Mayroon magpapadala sa inyo mga kapatid. Kaya pala mga kapatid, yung Alineo Bible Church, mapagmahal, mapagbigay. Kaya walang naiiwan kapatid. Kapag may outing, lahat iniisip paano makakasama yung mga hindi makakasama.
Kaya pala mga kapatid, kapag may outing yung mga Alineo Bible Church, walang magugutom. May plastikan pa kapatid. May shower pa. Nagpapakita yung kapatid ng pagmamahal sa bawat isa. Kaya mga kapatid, alam nyo, very proud ako sa Alineo Bible Church. Hindi ko kayo magpapalit sa iba mga kapatid. Wala mo na yun niya. Alam nyo, sa mga kapasturan, meron kami mga, siyempre, may mga kwentuhan yan. Alam niyo naman ako, hindi naman ako kwentong tao. Nagkukwento sila. Sa isip-isip ko na lang, iba ang Alineo Bible Church. Yun na lang sa isip ko. Hindi ko makwento eh. Ano na sinasabi nila yung mga nangyayari sa church, iba po. No? Mga kapatid, kaya yung mga kapatiran natin na may mga pangangailangan, sabihin nyo lang, mag-chat lang kayo sa mga kinuugulan. Hindi kasi natin alam lahat ng mga pangangailangan nyo, pero dapat pinapahalan mo rin mga kapatid. And love your enemy. Ito, napakahirap ito. Isa sa pinakamahirap gawin sa buhay, love your enemy, mahalin ang kaaway. Matthew 5:43 to 45. Narinig yung sinabi, ibigin mo ang iyong kapwa at kamuyahan mo ang iyong kaaway. So, ibig sabihin, yan yung unang utos. Ngunit ito naman ang sinasabi ko, ibigin nyo ang inyong kaaway at ipanalangin ninyo ang mga buusig sa inyo. Upang kayo maging tunay na mga anak ng inyong Ama na nasa langit, sapagat pinasisikat niya ang araw sa mabuti, gayon din sa masasama. At nagpapaulan siya sa mga matutuwid at sa mga di matuwid. Sabi ng Lord, ibigin ang ating mga kaaway. At sinabi niya kung paano mamahalin ang kaaway. Bless them and pray for them. That's how you love your enemy. Ito yung pumapasok agad sa isip natin. Paano natin mamahalin yung kapwa natin o taong puro paninira sa pagkatao mo ang ginagawa, sinisiraan ka, ginagawan ka ng hindi maganda, pati pamilya mo, o worse, na rape yung anak mo, o worse, napatay yung pamilya mo. Very clear yung sabi ng Lord, yung pinapagawa ng Diyos. Hindi sinabi ng Lord, natanggalin mo yung feelings mo, natanggalin mo yung emotion mo. Ang sabi ng Lord, bless and pray. Bless and pray. At hayaan ang Diyos ang gumawa sa ating mga kaaway. Alam nyo mga kapatid, tama naman talaga yun. Kasi marami sa mga kaaway natin, especially doon sa mga nagdadrive, pagka nalamaman kayo, ang ginagawa natin, nagsusungit din tayo. Tama? Ngayon, kapag nagsungit kayo, yung nasungitan nyo may baril, matotodas kayo, mamapatay kayo. Nakapagsungit ka nga, pero namatay ka. Ano yung mga kapatid, ganito yun? Marami sa kaaway natin, o mga kaaway natin, o mga kasamahan ng loob natin, ay hindi repeta o hindi marusyano. Maaaring magawan pa tayo ng hindi maganda, mangalip pa yung mga buhay natin, no? Ganyan yung kalakaran sa mundo. Marami na kayong nabalitaan na nagsungit, pinatulan yung mga marumbago sa kalye, sa mga kapitbahay, ng mga nagwawala. Sila na yung nakagawa ng kasalanan, sila na yung nakakagabyado, sila pa yung magbabanta sa buhay natin. Lalo na yung mga may influensya, kapatid. Kaya sabi ng Lord, kasi ito talagang applicable sa lahat. Applicable noon, applicable ngayon. Sa panahon ng Panginoong Hesus, applicable, and ngayon applicable. Sabi,
bless them, and pray for them. Yun lang magagawa natin. Wala na tayong ibang magagawa. At ibinigay ng Panginoong Hesus ang ultimate example sa pagmamahal sa mga kaaway. Natatandaan niyo yung topic natin, yung mahal na araw. Napakarami kong nagbigay sa kanya ng mga maling testimonya. Merong mga sumipa sa kanya, merong sumabunot sa kanya, may sumuntok, may dumura, may bumatok, may tumadyak. Pero ang sabi niya, Father, forgive them, for they do not know what they are doing. Nakita niyo mga kapatid, ito yung best example ay binigay ng Panginoon. Pray for them, bless for them. And last mga kapatid, practice love every day. Ang sinasabi natin mga kapatid, Lord, ito yung, halimbawa ganito yung aking illustration dito. Lord, ito yung aking 1,000 o 10,000 buong kong binibigay. One time, big time. Okay na yan, Lord. Parang ganun yung iniisip natin eh. Pero yung love na kailangan ng Lord, gusto niya unti-unti kapatid. Gusto niya every day, every moment pinapakita natin. 1 Corinthians 16:14. Ito yung nakalagay sa ating t-shirt. Do everything in love. Kaya napakaganda nung nakalagay sa t-shirt natin pag nagpapalibre ng pasal po tayo. O unti-unti, practice natin. Lalo na yung mga anak ngayon. Maipapakita niyo yung love sa inyong mga nanay. Kunin niyo na yung mga Gcash number ng mga nanay. Punuin niyo. Baka pag ano na mag-offline na naman, unahan niyo na. Loving act at a time kapatid. Kahit sa maliliit na bagay, just walk one step at a time. Kaya po yung mga ginagawa natin, kapatid, napakahalaga. Yung nagpapakain tayo sa mga nasunugan, papakain tayo sa mga, pupunta tayo sa mga pahayampunan, mga kapitbahay, mga manggagawa, mga trabahador, pagtulong sa mga kapatiran. Isang way na pagpapakita ng ating pagmamahal. Unti-unti kapatid, practice natin at pray with greater love. Yun yung gusto ng Panginoon. Mga kapatid, kahanga-hanga po at kalugod-tugod sa Diyos, yung makikita natin kahit sa maliliit na bagay na ginagawa natin, pursue genuine love. Pagpatuloy lang natin, tahakin natin, targetin natin sa buhay natin. Pray for greater love. Huwag matakot kapatid doon sa mga risk na sa meron tayo. Yes, maraming composition, maraming hindi tayo mapiplease, pero kapatid, ang puso sa atin, mahalin natin ang ating mga kapatiran, mga kapwa. Just practice love every day. Practice ng practice, and God will give us a life beyond amazing mga kapatid. Tayo kayo manalangin. Maraming Diyos, salamat po sa iyong kabutihan. Salamat po, Panginoon, sa oras na mayroon kami. Salamat, Panginoong Diyos, sa kayamanan ng iyong mga salita. Panginoon, idinadalangin po namin na yung mga salita mo na namin natunghayan, maging pumasok po ito sa aming mga puso at isipan, O Diyos. Tunay po na napakahirap na sundin yung mga utos mo, pero hindi po imposible. Sapagkat ang lahat na nagsasabing pangalan mo, Panginoon,
Kailangan may pakita namin yung pagmamahal namin sa bawat isa, sa aming kapwa. Maraming pong salamat, Panginoon, sa iyong kabutihan. Maghari ka, Panginoon, sa aming mga puso at isipan at gayon din. Lagi po namin may practice, Panginoon, itong pagmamahal na binigay mo po sa amin. Maging desisyon po, Panginoon, ng bawat isa na maging patuwang ng Banal na Espiritu na kami po ay lumakad sa katotohanan at sa iyong kalooban. Salamat po ng marami, Panginoon, at muli, O Diyos, sa araw na ito, ito po aming tinataas at dinadakila sa pangalan ng Panginoon Jesus po ang aming dalangin. Amen.